Kamusta ka na? May kakilala ka bang biktima or product ng broken family? Kasi relate ako dyan dahil isa rin po ako sa produkto ng broken family. Bakit hirap nga ba magtiwala ang galing sa broken family? Kasi yung unang taong dapat pinaka-safe mo, yun mismo yung sumira sa tiwala mo. Pagbata ka pa lang, nakita mo na yung taong sinasabi mong tatay at nanay, hindi kayang manatili para sa'yo. So paano ka pa magtitiwala sa iba? Kung sila nga nagawa kang iwan o saktan, paano pa yung ibang tao? Hindi ka sira, hindi ka OA, may dahilan bakit ganyan ka. Una, nakita mo mismo kung gaano kadali masira ang pangako. Babalikan kita anak, hindi kita iiwan, pangako, buo pa rin tayo. Tapos pagising mo, wala na isa. So, sa utak mo, ang salita, walang kwenta. Ang pangako, mababali rin. Kaya pag sinabihan ka ngayon ng hindi kita iiwan, sa isip mo agad, oo nga, ganyan din sabi ng tatay ko dati. Pangalawa, natuto kang mag-ingat kasi nasaktan ka na. Sa broken family, bata ka pa lang, nagiging defensive ka na. Defense mechanism mo yung hindi magtiwala para hindi ka na ulit masaktan. Parang ganito, nasunog ka sa apoy dati, kaya ngayon, kahit kandila, natatakot ka na hawakan. Hindi ka paranoid, trauma response lang yan. Pangatlo, wala kang model ng healthy na relasyon. Ang bata natututo sa nakikita niya sa bahay. Kung ang nakita mo araw-araw ay sigawan, pananakit, pagtataksil, pag-iwan, yun lang ang alam mong normal na relasyon. Kaya pag may nagmahal sa'yo ng maayos, duda ka agad. Bakit ang bait mo? May kailangan ka ba? Bakit ang sweet mo? Ano kapalit nito? Hindi mo kasi alam na pwede palang walang kapalit yung pagmamahal. Pang-apat, natakot kang iwan ulit. Sa broken family, ang pinakamalaking takot mo, mawala ka rin ba? Kaya ang ginagawa mo, ikaw na mauunang umalis. Ikaw na mauunang manlamig. Ikaw na mauunang manakit. Mas okay na ikaw nang mang-iwan kaysa ikaw ang maiwan. Kasi mas madaling tanggapin yung sakit na ikaw may control kaysa sa sakit na hindi mo hawak. Panglima, naging self-reliant ka ng maaga. Walang nag-aalaga sa'yo ng maayos. Sige, ikaw na mag-alaga sa sarili mo. Walang nagtitiwala sa'yo. Sige, ikaw na magtiwala sa sarili mo. Natuto kang ako na lang, wag na umasa sa iba. Mabuti yun kasi naging matibay ka. Pero masama yun kasi hindi mo na hinahayaan na may tumulong at magmahal sa'yo ng totoo. Ang problema, dinadala mo yan sa present mo, yung partner mo ngayon. Hindi naman kasalanan ng tatay at nanay mo. Yung kaibigan mo ngayon, hindi naman sila yung nang iwan sa'yo, pero sila yung binabayaran ng trust issues mo. Kahit mabait na sila, hindi ka pa rin makampante. Kahit loyal na sila, chinecheck mo pa rin phone nila. Kahit sinasabi ng mahal kita sa isip mo, oo nga, sabi mo lang yan. Pagod ka na pero mas pagod yung nagmamahal sa'yo. Pero may pag-asa ka. Hindi habang buhay ganyan ka. Una, aminin mo na may sugat ka. Hindi mo malulunasan kung hindi mo aaminin na may sakit. Oo, galing ako sa broken family. At oo, hirap ako magtiwala. Walang mali dun, tao ka lang. Pangalawa, intindihin mo na hindi lahat ng tao, tatay or nanay mo, yung nang iwan sa'yo, sila yun. Hindi sila lahat. Hindi fair na bayaran ng ibang tao yung kasalanan ng iba. Pangatlo, magtiwala ka ng paunti-unti. Hindi mo kailangang ibigay agad buong tiwala mo. Test them sa maliit na bagay. Tumupad ba sa oras? Tumupad ba sa pangako? Pag oo, dagdagan mo tiwala mo. Pag hindi, layuan mo. Pang-apat, magpatawad ka para sa sarili mo, hindi para sa kanila. Hindi mo patawarin yung nananakit sa'yo para maging okay sila. Patatawarin mo sila para makawala ka na sa galit at sakit. Hanggat galit ka, preso ka pa rin ng nakaraan mo. Panglima, humingi ka ng tulong kung kailangan. Minsan, kailangan mo ng counselor, pastor, trusted friend. Hindi mo kailangang buhatin mag-isa yung bigat na to. Tandaan mo ito, hindi mo kasalanan na galing ka sa broken family, pero responsibilidad mo na huwag mong sirain yung sarili mo dahil dun. Ang taong galing sa broken family pag nag-heal ibang klase, mas marunong magpahalaga, mas marunong lumaban, mas marunong magmahal ng totoo. Kasi alam niya kung gaano kasakit mawalan, kaya huwag kang susuko sa sarili mo.
Hindi ka sira, nasugatan ka lang at gumagaling ang sugat. Ikaw, ano ang pinakang malaking struggle mo sa pagtitiwala ngayon? Hindi mo kailangang sagutin lahat, pero dasal ko na makatagpo ka ng taong worth it pagtiwalaan mo. Kaya huwag kang mawawalan ng pag-asa ha, at mag-pray palagi. Thank you Lord palagi.